dear beloved, Boss Mike, Cervera. Mga kababayan, sabi dito, Sara Duterte, ang laka, totoo ba? Sara Duterte, mahal daw ng sambayanan? Aber, mahal nyo ba si Sara? Hindi. Kahit nga hanggang Pasko eh. Pagbibigyan natin si Boying, hanggang Pasko. Oo. Kailangan bago magpasko, nakakulong na yan. Mga kaya, ay nako. Di ba sabi ni Manong Bongbong? Sabi ni Manong Bongbong, hindi na magiging masaya ang Pasko nila. Kapag ka hindi nangyari, paano yon? Sige nga, ano lang mangyayari? Wala na. Ito na. Dito na tayo kay Sara. I am truly Sabi rito, alam nyo, I am truly blessed as a politician. Kinang inan to. Ang inan to. Grabe I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin ang taong bayan! Naniniwala kayo sa luka-luka talaga, no? Eto na, mga kababayan ko. alam nyo, I am truly blessed as a politician. Sabi, I am truly blessed. Sabi ni Sara, alam nyo, I am truly blessed. Putang ina mo. Di ba? Mga kababayan, yung itsura nyo talagang, confident na confident ang luka-luka. Sige, tuloy. Kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin yung taong bayan. Ay! Sa'yo ba tinutukoy nito? Sino ba tinutukoy netong pukinang inan to? Sino? Sino tinutukoy ng pukinang inan to? Siguro tinutukoy ako, ano? Eto na mga kababayan ko. Kayo, eto na, ang tanong, sino po sa inyo ang, nandiyan dyan daw para sa kanya? Sino bang taong bayan ang tinutukoy niya? Sino ho? Baka mamaya mga kababayan, yung taong bayan na tinutukoy niya, yun po yung nasa ilalim ng, ng dagat? Yung ba yun? My God. Hindi kaya yon mga kababayan ko? Yung pong mga tinutukoy niya, nasa ilalim ng dagat. Ayan, Ayan, tingnan nyo, mga kababayan ko, yan ba? Grabe tong mga hinayupak na mga taga-suporta ni Sara, no? Itong kulto ni Duterte, mga kababayan, wala na hong mapaniwala na mga matitinong tao. Kaya ho mga kababayan, ayun, doon na po nagprotesta sa ilalim ng dagat. Humihingi na po ng tulong sa mga sirena, sa mga syokoy, at sa mga barakuda. Isama nyo na ho yung kapamilya ni Haring Beking Mataba, na mga butanting. Ito na. Ibang klase. Ibang klase itong mga ito. Ay, grabe. Hindi ko ma-imagine talaga mga kababayan kung ano na pumapasok sa mga ulo nila. Di ba, purple butterfly, maripipalisyo ka, Cybernoipy, Boss Mike, kailangan sa Pilipinas paubayan na ang politika sa next generation. Yung mga guras... kung ganun pala, Cybernoipy, ako na yan.
Putik na yun, mga kababayan, maniwala kayo. Oo. Ha? Kapag ako naging presidente, limbawa lang, lahat ng mga politiko, ha? Tingin pa lang, hinala ko pa lang, nako. Lahat ng mga politiko, kapag ka ikaw walang hanap buhay, wala kang negosyo, tapos marami kang pera na patunayan ko, ay nako, bibigtiin kita. Diba? Di na maraming kailangang hindi na kailangan na maraming maraming keme-keme. Basta kapag ikaw, pero mo politician ka ng kay tagal-tagal, wala ka naman trabaho, wala kang negosyo, pero marami kang pera, kinang-ina ninakaw mo yan. Kaya bitayin ka na at kukunin ko lahat ang kanilang mga ari-arian, ibabalik natin sa gobyerno at isisilbi sa bayan. Ganon. Diba? Malamang, Cybernoypi, mauna si Martin Romualdez. Babawiin natin lahat yung mga ninakaw niyan. Diba? Ayaw niyo yun? Susunod natin mga kababayan, yung mga Duterte. Oo, lahat yan mula hanggang kaapu-apuhan, hanggang kay Digong, lahat ng mga asawa, hindi ligtas dapat si Hanilet. Di ba? Di ba? Doktora Lequerero, Hoy, doktora! Di ba? Papangit ka, sabi ni July. Pagka lagi ka galit. Hindi naman ako laging tontuwa nga ako eh. Diba? Yun. Kahit tignan mo, ganon. Ba, kalaki, sahod ng... Yan na nga. May sense ba yung sinasabi ko? Malalaman nyo naman yun eh. Paano mangyayari na nagkaroon ng maraming pera, nagkaroon ng maraming bahay, wala namang ibang negosyo, wala namang ibang hanap buhay, kung hindi politika. Bitayin agad yan. Diba? Bitayin agad yan. Kabayo! Oo. Kabayo. Bibitayin talaga natin yan sa harap ni Andres Bonifacio sa monumento. Sakto pa naman doon mga kababayan, nakaharap si Andres Bonifacio sa dulo ng LRT1. Doon mga kababayan, doon natin bibitayin lahat. Halimbawa mga kababayan ko, buong pamilya, nagnakaw ang tatay, nanay, kapatid. Ay naku, lahat na yan, buong pamilya, bitayin na natin. Wala na tayong ititira. Alam nyo, kapag ako naging presidente, ipapanukala ko agad-agad na kapag ikay lingkod bayan, hindi ka dapat mayaman. Bakit? Para kapag yumaman ka, sigurado bibitayin na kita kasama pamilya. Ewan ko lang mga kababayan ko, kung hindi to minutong Pilipinas na to, Biruin nyo, mga kababayan, putik na pag napatunayan ka na magnanakaw, buong pamilya mo, bitayin yan. Kasi hindi sila natatakot eh. Bakit? Makakalusot naman kami. Magnanakaw kami ng bilyon. Gagastusin namin yung 100 bilyon. Ibabayad sa abogado, ipangsusuhol sa mga korte, ipangsusuhol sa kung kani-kanino. Wala! Silya Electrica, hindi na, babaguhin ko na. Bitay talaga. Ibibitin natin doon sa dulo ng LRT1 sa monumento. Sakop ni Along malapitan yan. Doon, si Andres Bonifacio nakaganon, di ba? Nakaganon. Sabing ganon ni Andres Bonifacio, sige, subukan yung ituloy yan. Tatagain ko kayo. Kasi imbis na yung LRT, mga kababayan, hanggang Bulacan yan eh. Wala nagalit si Andres Bonifacio eh. Sabi ni Andres Bonifacio, kinang-ina nyo, subukan nyo na ituloy yung LRT na yan. Nako, magkakalintikan tayo. Kaya gumanon na lang, dumiretso na ng EDSA, hindi na ho ng
Ha? Hindi na ho ng MacArthur Highway. Kaya yan, tignan nyo. Panay ang traffic sa MacArthur Highway. Hey, grabe. Di ba? Oo. Tatagayin talaga. Oo. Ngayon, gagawin natin. Di ba nandoon si Andres Bonifacio? Saksi si Andres Bonifacio sa Katapangan. Doon po, maluwag-luwag ho yun eh. Maglalagay tayo ng sabitan ng leeg. Oo. Ha? Bibitin natin doon. O, halimbawa lang ho, mga kababayan ko. Si Digong, si Sara, si Pulong, si Baste. Ha? Sama nyo na si Kitty. Pati yung mga asawa, mga kababayan, pila-pila. Isang laglagan lang. Bitin ang mga leeg nila. Ganun. Ewan ko lang kung hindi tuminutong Pilipinas na to, no? At kailangan yan televise. Kailangan yan ipakita sa madla. Kailangan malaya na i-video at ipakita sa lahat sa buong mundo na kailangan, huwag kayong magnanakaw. Kung hindi, ganito mangyayari sa inyo. Diba? Kasi nawawala na ho yung katapangan ng mga Pilipino eh. Yung po bang mala Andres Bonifacio na kayang ibuwis ang buhay para sa bayan na ito? Hindi po ganon. Puro na lang salita yun. Dahil ang katotohanan, nandiyan yung mga politikong maglilingkod sana sa bayan na ito. Hindi ho. Nagnanakaw sila. Nagnanakaw po sila, mga kababayan. Kaya nga ho alam nyo sa totoo lang, totoo po yung sinasabi nila na na ang Pilipinas ang pinakamayaman sa Southeast Asia. Bakit tuka nyo? Sa dami ho ng mga nagnanakaw, dekada-dekada na, hindi pa nila maubos-ubos ang ating pera. Ganon kayaman ang Pilipinas. Ilang dekada noong mga nagnanakaw yung mga politiko na yan. Ang dami-dami na nila, papalit-palit lang. Pero kita nyo naman, hindi pa rin bumabagsak ang Pilipinas kasi sobrang yaman talaga. Diba? Kaya mga kababayan ko, alam nyo, kung ang mga politikong maglilingkod, yung pong nasa puso talaga, ay naku, ewan ko na lang. Sigurado ang yaman-yaman natin. Sigurado mga kababayan, malamang tayo ho yung umaangkat ng mga tawag diyan domestic helper, tayo po yung dinadayo para dito sila magtrabaho, mga ganon, mga kababayan. Sigurado mga kababayan, yung mga magagandang babae na mga iba't ibang lahi sa mga club natin nandiyan no? Diba? Sigurado yun. Tignan nyo mga kababayan ko. Diba, ay tiyang real talk to. Lahat ng magaganda noon, nasa Japan kung si Aichang hindi nag-Japan yan, di sana, matagal na silang nagkita ni Arnold Lopez dito. Diba no? Kaso, mga kababayan, sabi ng mga lalaki ng mga panahon ng mga 80s, 90s, hanggang 2000, mga kababayan, huling-huli na yun mga 2004, 2005, wala na, binan na ni Gloria. Kasalanan ni Gloria yan Diba? Lahat ng mga magagandang babae, wala sa Pilipinas, nandoon sila, nag-a-abroad sila. Diba? Kaya kaming mga lalaki, napapakanta na lang. Napakaraming magagandang babae. Pero bakit tila walang natira? Nagja-Japan sila. Nung nawala po yung Japan, yung iba nagpupunta na ho ng Singapore. Yung iba naman nagpupunta ng Korea. Mga kababayan, ewan ko.
Ewan ko. O yung iba, nagpupunta ng Dubai. Grabe. Kakainis, no? Ay, tiyang, nakakainis. Okay, magalala. Pag ako naging presidente, hindi na yan mangyayari. Sapagkat ang mangyayari na, hindi lang magagandang babae ang papupuntahin natin sa Pilipinas, pati mga pogi! Tao ka niya! Diba? Babawian natin sila. Kung dati mga kababayan mga magaganda lang yung mga kinukuha nila, mga inaangkat nila sa atin, hindi na. Kasi pag ako naging presidente, mga pogi ang aangkatin natin! Tao ka niya! Para si Roque, mga kababayan, maging masaya na. Uuwi na siguro si Roque, Uy, Diyos ko. Uwi na ako. Naku, Diyos ko, ang galing-galing ng presidente ko. Tao ka niya! Magulat kayo, mga kababayan, mga kampi ko. Ang mga kakampi ko, sila Jinggoy Estrada. Harry Roque. Mauubos, mga kababayan. Yung mga baklang kakampi ni Sara. Wala na matitira. Di ba marami mga badiday yung mga kakampi ni Sara? Sila yung ating kaibigan. Si Rogando Sasot. Di ba? Sila Teo Moreno. Sigurado yan. At saka yung mga babaeta, kita nyo naman yung mga itsura, di ba? Yung mga taga-suporta ni Sara. Maging si Sara. Oo, di ba? Mga itsura nila, mga mukhang matrona. Tao ka niya! Siguro mapapanatag na tayo. Wala namang gugulo sa bansang ito kasi lagi na lang silang masaya. Bakit? Putik na yan. Ang daming mga gwapo Yung bang mga mulato at saka mulata. Tao ka niya! Siyempre mga kababayan, kailangan yung mga katawan parang si Derek Ramsey lang. No? Tao ka niya! Di ba? Yung mga ganun, yung mga masel-masilan, mga kababayan. Tao ka niya! Ewan ko na lang kung nag-aaway-away pa kayo sa bansang ito. Sigurado mga kababayan, babae, lalaki, magiging masaya. Tao ka niya! Ewan ko, Boss Mike, ano masasabi ni Jan Angles? Suportado niya ako. Ano ka ba? Tao ka niya! Diba? Ayos. Ay, nako, ewan ko na lang mga kababayan. Pero alam nyo, ang kahirapan ng Pilipinas ay numero 1 talaga yung korupsyon. Ikalawa po ang katamaran ng taong bayan. Hindi po natin masisisi ang taong bayan kasi nga kulang sa kaalaman. Tama po ba? Kulang sa kaalaman para kumita ng pera. Kaya kailangan nating tutukan yung edukasyong madalian para po maturuan sila ng kung paano kumita ng maraming pera. Yun po yung mahalaga. Kasi ang problema sa atin, ang dami-dami po na mga tinuturo, ewan ko ba? Tao ka niya! Dami-dami tinuturo, tagal-tagal ituro. Pwede naman kasing ituro ng madalian. Kung kaya ng 1 buwan, ituro na lang ng 1 buwan. Pero alam nyo kasi, pinagkakakitaan ng mga kung ano-anong mga eskwelahan Tao ka niya! Yung bang mga, yung mga, kung ano-anong mga anik-anik na mga, di ba? Di ba? Pwede naman kasing, ang gobyerno malaking bagay. Yung mga curriculum ng mga estudyante, baguhin nyo na. Tao ka niya! Tagal-tagal. Ngayon, merong TESDA nga. Mag-aaral ng short course. Ang tanong, chine-check nyo ba kung may natututo ba talaga? Kung wala, di wala. Sayang lang yung pondong binibigay nyo dyan. Pero alam nyo mga kababayan, naniniwala po ako. Naniniwala po ako. Na kapag ka po ang taong bayan natuto kung paano kumita ng pera, yung maraming bagay po na pwedeng pagkakitaan talaga.
Kasi naniniwala ko lahat ng bagay common sense lang yan eh. Maaari nating matutunan. Oo, siya po pwedeng paikliin. Ano po? Di ba? Oh, di ba? Sabi rito ni Miriam Fernandez, alam mo boss, alam mo Mike, one time parang nakita kita sa Fuji Q. Talaga ba? Oo, madalas ako diyan. Amusement park in Japan. Have been Oh! Bakit kasi hindi mo ako pinansin? Di ba? Oh, malastog ya Pilipino tan, magastos. Sikat to si Ren, magagastos, rarami Pilipino, wow. Oh, kung ang ginagawa natin mga kababayan, paikliin, pabilisin natin. Sigurado maabutan natin yung China. Yung ina, tatapat natin yung mga rocket na kakaiba. Ewan ko na lang kung hindi magtigargar ang mga niyan, mga kababayan kasi dami-dami pang mga churi-churi. Ending yan mga kababayan, yun din naman. Hands-on nila matutunan. Tama, mali? Alam nyo, lahat ng bagay kahit na yan. Kaya nga yung mga yan nag-OJT di ba? Kaya nga yung mga yan nagpa-practice sa mga nurse sa ospital, mga doktor, pinagpa-practicean yung mga pasyente. Ay, kariya! Minsan mga kababayan, hindi alam kung ano gagawin Ay, kariya! Kaya yung doktor, inaalalayan pa, di ba? Ganon din sa lahat ng mga bagay. Bakit? Alam nyo ba, yung mga stylist, experience lang yan. May mga estudyante ko, tuturuan ko ilang araw lang. After ng ilang araw, naggugupit na yan. After ng ilang buwan, kumikita na yan. After ng ilang taon, master na nila yan. Hindi na gumastos. Oo. Isang buwan lang mga kababayan, kumikita na. Siyang ka pa. Marunong nang maggupit, marunong nang magkulay. Kasi experience ko Opo, in fairness, real talk. Experience ko po yan. Nagtuturo po ako ng mga, yung pong feel ko na kailangan talaga ng tulong ko, pinagtsatsagaan ko. Alam niyo, sa totoo lang, maraming nagpapasalamat sa akin sa larangan ng paggugupit. Dami. Hindi ko mabilang. Pagsama-samahin natin mga daliri natin sa pat tsaka sa kamay. Mga iba dyan, mga kababayan, meron pang sabi niya, Sir Mike, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko matutulungan ang pamilya ko. Ang dami pong natulungan ng kasanayan, ng mga tinuro nyo po sa akin. Sir Mike, ganun, mga kababayan ko. Ako naman, minsan okay lang yan. Ang mahalaga, natuto ka. At doon ka na mag-umpisa. Yung kung wag mo akong pasalamatan, poke ng ina mo. Ay, kariya! Sabi ko, wag mo akong pasalamatan. Ang gusto ko, kung ano yung ginawa ko sa iyo, yun din ang gawin mo sa ibang tao. Kaya nga 360 dapat tuloy-tuloy. Ang kabutihan na ginawa ko sa iyo ay palaganapin mo. At sa tuturuan mo, kung ano yung sinabi ko ay siya ring sabihin mo para tuloy-tuloy tayo. Ay, kariya! Kaya sa larangan ng paggugupit, present. Oo. Alam nyo ba, nung araw, walang yabang Kukwento ko lang bago natin puntahan si Roque. Kapag ako naggupit, mga kababayan ko nung araw, maraming papapatotoo niyan. Ang bukas ng salon o barberya, 9:00 ng umaga. Pag dumating ka ng 9:30, sorry, hindi na kita magagawa. Ganun ako ka-in demand, mga kababayan ko. Pag dumating ka ng 9:30, 9:00 ang bukas, 9:30 ka dumating, hindi na kita magagawa. Bakit? Fully book na. Buong maghapon na yon, mga kababayan ko, puno na ako. Oo, patong-patong na nga minsan patong-patong, mga kababayan, patong-patong yan, mga kababayan, yung
schedule ko. Gugupit ako, mga kababayan. Mas malaki kita ko sa paggugupit kaysa nagbablog ako. Kaya lang, mga kababayan, dahil kay Manong Bongbong, nandito ako. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.